Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nagsimula na ang botohan para sa mga bagong uupo sa barangay at sangguniang kabataan sa 42,001 na barangay sa bansa ngayong araw, October 30. Pagsapit ng alas 7 ng umaga, oras kung kailan magbubukas ang voting precincts, matyagang pumila ang mga botante ngayon na lang ulit makaboboto ng mamumuno sa barangay makalipas ang higit 5 taon. Bukod sa senior citizens at matagal ng mga botante, ilang first-time voters din ang nagtungo sa mga paaralang nagsilbing polling precincts. Sa pagpasok pa lang sa eskwelahan, hindi magkahumayaw ang mga botante sa pag-check ng kanilang pangalan sa mga nakapaskil na listahan ng polling precinct numbers. Nagpaalala naman ng COMELEC na tiyaking tamang balota ang fini-fill upan. Para sa edad 15 to 17, tanging SK balot lamang ang sasagutan. Para sa 18 to 30 years old, 2 balot ang sasagutan, isa sa barangay at isa sa SK. At para naman sa 31 years old pataas, tanging barangay balot lang ang mamarkahan. Ayon sa COMELEC, 67 million na katao ang rehistrado para sa barangay elections, habang higit 23 million naman para sa SK elections. Inaasahan namang mataas ang magiging voter turnout ngayong eleksyon matapos ideklarang special non-working holiday ng palasyo ang araw ng botohan. Huling naganap ang BSKE noong May 2018 at nakatakda sanang sundan noong May 2020, ngunit dahil sa pandemya at makailang beses na pag-urong sa halalan, naisapinal ang BSKE sa Oktubre ng taong 2023. Umatras at hindi tumuloy sa voting center ang mga electoral board sa isang barangay sa Abra matapos ang isang insidente ng pamamaril sa lugar. Naganap ang pamamaril sa barangay Lapat, Bantay sa bayan ng Tineg kaninang umaga, dahilan upang magkaroon ng bahagyang pagkaantala sa halalan. Sa kabila nito, nagpadala na ng 3 police personnel na magsisilbing special electoral boards ayon sa Office of the Provincial Election Supervisor. Samantala, kahapon ng personal na bumisita si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Abra para siyasatin ang sitwasyon sa lalawigan kaugnay ng barangay at SK elections. Kasamang nagtungo ni Garcia si Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa pag-inspeksyon sa mga bayan ng Bangged at sa Bukay, kung saan 8 sa mga barangay nito ang isinailalim sa orange category o areas of immediate concern matapos mapaulat ang ilang election-related violence. Kinumpirma naman ni Garcia na 29 pangguro ang umatras bilang electoral board members kahapon dahil sa pagiging related o may kaugnayan sa mga tumatakbo sa posisyon. Inihanda naman ng 73 PNP personnel para humalili sa mga ito at ang augmentation force o karagdagang puwersa para tiyakin ang seguridad sa lalawigan ngayong araw. Una nang nag-withdraw ng kandidatura ang nasa 284 na kandidato sa BSKE sa probinsya ayon kay Garcia. Bumoto na ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2023 barangay elections sa Precinct 00368, Cluster Number 00368 sa Mariano Marcos Memorial Elementary School, Lacub, Batac City, Ilocos Norte. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng tamang pagboto ng mga barangay at sangguniang kabataan. Huwag niyo naman itatapon ang inyong karapatan na makapili ng inyong mga barangay official. Dahil alam niyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo. Gayon rin ang magiging epekto ng resulta ng halalan ngayong araw. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Kaya napakahalaga ng resulta nito para sa aming mga politiko. Napakahalaga ang resulta ng barangay election. Nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial yan at it is held at a very intimate personal level. Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan sa bansa na nagbibigay ng agarang tulong sa komunidad.
Parehong bumaba ang rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa huling Octa Quarter 3 tugon ng Masa National Survey. Sa comparative performance rating of government officials, bumaba ng 6% ang bilang ng mga satisfied o nasiyahan sa pamumuno ni Pangulong Marcos sa dalawang nagdaang quarters. Mula sa 71% ng July, bumaba ito ng 65% nitong October. Pinakamalaki naman ang ibinaba ni VP Sara mula 82% hanggang 70% o 12% na pagbaba sa rating. Nabawasan ang satisfaction rating ng Vice Presidente sa lahat ng major areas at socio-economic classes. Pinakamalaking bawas ay sa Visayas na may 16% at sa Class E kung saan nalagasan ito ng 22%. Sa kabila nito, si Duterte pa rin ang may pinakamataas na satisfaction rating sa top government officials. Samantala, tumaas naman ng 1 puntos ang rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nakapagtamo ng 58%. Pinakamalaking itinaas naman ay si House Speaker Martin Romualdez na nadagdagan ng 6 points at ngayon may 61% na rating. Bumaba naman ang rating ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo na mula 28% ay naging 20% ngayong buwan. Ginawa ang survey noong September 30 hanggang October 4. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.